Ngayon tayo po ay manalangin, mga kapatid. Ama, maraming salamat. Truly, Lord, your name be lifted high in our midst, Lord God. And thank you for your good purpose, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalahin po namin na ano po yung inyo pong nais na ipahayag sa gabing ito. May it manifest to our lives, Lord. Change us, encourage us, Lord, continue to discipline us, Lord God. And patuloy, Ama, na maging masunurin kami sa inyo. Pagawin niyo po kami from day to day, from glory to glory, Panginoon. Because, Lord, we really believe, Lord God, that your word is a water that cleanses us, Lord God. It is also a bread, Panginoon, that satisfies us, Lord God. Father, whatever is your purposes, let your will be done in our lives, Panginoon. Dahil tuloy nga po, Ama, na nandito kami sa inyong harapan sa oras na ito. Lord God, hungry and we are thirsty, Panginoon, for you. At dalangin po namin na tunay na punuin niyo po kami, Lord God. At nawa ang aming pong mga puso at isipan, ang aming spiritual eyes and ears, Lord God, will be attentive to your words, oh Lord God, na sasabihin sa amin sa gabi nito. Sabi niyo nga po sa inyong salita, Panginoon, makinig ang may pandinig. At nawa nga, Panginoon, marinig namin ang inyong pong naisin sa gabi nito. Let your glory fall upon this place, Lord God, so that every one of us, Panginoon, will be nailed to your word, Panginoon. Let no distraction, Father God, ay tunay na makadistract sa aming pagkos, Lord. Tunay nga pong with reverence, Lord God, ay pag-aaralan namin ang inyong salita. Napuno, Panginoon, ng paggalang, God. Salamat po. Ito pong aming bilangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po muli, mga kapatid. At tayo po ay mag-aaral. Sasalamin lang ako. Pero nakikita ko naman, kaso lang, mas maganda yung nag-aano kasi nagre-reflect yung ilaw. Yan, so we are in the book of Mark still, no, ang ating pong pag-aaral at nasa Mark chapter 9 po tayo. And we are going to study, mga kapatid, yung pong pangalawang pagpapahayag ng Panginoong Jesus ng kanyang kamatayan. He is going to reveal yung pong kanyang kamatayan for 3 times, no? 3 times po niyang i-reveal or sasabihin, no? Actually, it is already revealed dito sa mga disciple, but they are not, hindi po sila attentive dun sa sinasabi ng Panginoong Jesus, no? So, the title of our word na galing po sa Panginoon is The Cost of the Greatness. Yung kadakilaan. Kasi yun po yung issue nila dito sa ating pong pag-aaralan. Maliban po dun sa pagsasabi ng Panginoong Jesus, kung kailan po siya mamamatay, ay siya po ay magbibigay ng leksyon dito po sa mga disciple about po sa kadakilaan. Because they are going to desire that, no? Sino nga po ba ang hindi gusto yung maitaas ka, yung i-honor ka? Di ba? Gusto natin yun, ayaw natin yung kinakawawa tayo. Amin po ba? Minsan, ano lang yun, hypocrisy lang minsan natin na sasabihin natin na gusto natin yung pinakamababalagi tayo. No? Gusto natin yung kinikilala din tayo. Di po ba? Na hindi naman tayo yung lagi na lang kawawa. Di po ba? So, that is the issue of these disciples. At sabi po dito, verse 30 ng chapter 9 ng Mark, they left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were. So, saan po sila galing, mga kapatid? So, yung last time natin pong pinakinggan, si Jesus po ay nagpagaling ng isang bata.
the transfiguration, yung pumunta po siya sa bundok, kasama niya po si Peter, James, and John, nagbago po yung kanyang anyo, at naging yung nakita po nila doon si Elijah at si Moises. At yung sa kanyang pagbaba, mayroon pong isang lalaki na yung kanya pong anak ay may sakit at hindi po magpagaling ng mga disciple na nasa baba. So, si Jesus po ay pumunta dun sa nagkakagulo at hiniling po yung kagalingan nung ama ng batang yon, yung kagalingan sa kanyang anak. So that was the event, no? At ito po yung sumunod na event after that. So they left that place kung saan si Jesus nagpagaling at sabi niya, and passed through Galilee. So ibig sabihin, hindi sila umalis ng Galilee na in-exit nila yung Galilee, but they passed through Galilee, no? Kumbaga sa gitna ng Galilee, whatever places was there, ay they passed through Galilee. So marami po silang madadaan ng mga tao. But si Jesus ay gumawa ng lugar ng kanyang paraan upang masarili niya yung kanyang mga disciple, because these days the last days before the Lord Jesus was crucified. So kailangan po niyang tutukan ang kanyang mga disciple sa pagtuturo. So yung bakit niya tinawag ba yung mga disciple, no? Ang Panginoong Hesus ay nagtuturo sa maraming tao, nagpapakain siya sa maraming tao, thousands of people ang kanya pong pinapakain. Pero makikita po natin, mga kapatid, na sa mga panahon po na si Jesus ay pumili ng kanyang 12 na disciples. They were the people na talagang tinuruan niya to become apostles, no? So when we say apostles, they were the people who were sent out after the Lord Jesus went to heaven. Sila po yung sinent out upang magbahagi ng salita ng Panginoon, upang i-testify ang kanyang salita sa mga lugar-lugar. So kailangan niya pong tutukan sila at turuan. Kaya ang tawag sa kanila ay mga disipulo ng Panginoong Hesus, because what is the meaning of disciple? No, mga estudyante. In our term, mga estudyante po sila ng Panginoong Hesus, mga nakikiupo, no, sa paanan ng Panginoong Hesus. At kung mayroon pong kagaya ni Pablo na umupo sa paanan ni Gamaliel, ito pong mga disciple ay umuupo sa paanan ng Panginoong Hesus at nag-aaral, kasi ganun po noong unang panahon. Yung mga estudyante, nakaupo. Yung mga bata kayo, naranasan niyo po ba yung sumasama kayo sa may isang matanda na nagkukwento? Di po ba usually yung matanda nakaupo sa isang chair, tapos yung mga bata nakaupo sa sahig? Di ba? Naalala niyo po ba yun? O naalala niyo, TV na lang? Yung mga TV na lang. Di ba may mga ganon? Yung nagkukwento ng mga matatanda. Ang sarap-sarap pong makinig sa mga ganon. So, ganon po yung style nila. Talagang pag sinabi pong nakaupo sa paanan yung mga estudyante, talagang literal yon. Na nakaupo sila nakasalampak, nakikinig sa Panginoong Hesus. So, yung teacher nila is very clear na nakikita po nila. So, sinabi po dito, Jesus did not want anyone to know where they were, dahil nga gusto niyang turuan ang mga disciple niya, kagaya ng pagtuturo niya sa pagtatanong niya kung sino siya. Di po ba, nagtanong siya, sabi niya, ano bang pagkakakilala ng mga ibang tao tungkol sa akin? At sinabi ng mga disciple, ikaw ay si Elijah, no? Ikaw ay isang propeta, at kung ano pa, no? At isa din yon, at ito din, no? Sabi dito, because he was teaching his disciples. So kung kailangan mong magturo dun sa mga disciple, you don't want the crowd to be there, no? So nandun yung mga disciple para kanyang turuan. Sabi niya dito, he said to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days, he will rise. So, yung napaka-importante po ng message na ito, mga kapatid, kasi sabi po ni Ezekiel,
yung Son of Man na title na sinasabi dito ng Panginoong Hesus ay hindi lang kagaya natin sabihin natin, bakit tayo, anak din naman tayo ng tao. Pero the Son of Man is a title of a Messiah who will die and who will suffer, who will sacrifice Himself for us, for the people. No? So, napaka-importante nito na malaman nila. Ito yung pinaka-main point ng hindi yung kung paano ang Panginoong Hesus nagmumultiply ng tinapay. Although they were so important, but this is so important na hindi nila ma-miss out yung purpose ng pagpunta ng Panginoong Hesus dito sa lupa. No, sabi niya, the Son of Man is going to be delivered to the hands of men. Sabi dun sa libro ng Matthew chapter 17, 22 to 23, hindi na po natin pupuntahan, pero nakasulat po doon na siya po ay sasaktan ng mga Pariseo, ng mga religious people, ipapako siya sa krus, and on the third day, He will rise again. So, ganun din po yung sinabi niya dito, but for Mark, it was shortcut, maikse. Sabi ni Mark lang, he is going to be delivered into the hands of men. They will kill him, and after 3 days, he will rise. So, itong mga disciple, di ba nung una niyang sinabi ito, sabi ni Pedro, huwag kang sasalita ng ganyan. Di ba ba? Pero sabi ng Panginoong Jesus, it will happen. No? Get me behind, Satan. At sa libro ng Luke, yung cross-reference nitong ating verse, sabi doon, listen carefully to what I am about to tell you. The Son of Man is going to be delivered into the hands of men, but they did not understand what this meant. It was hidden from them so that they did not grasp it, and they were afraid to ask Him about it. So mga kapatid, no, itong mga disciple, kagaya ng sinulat din ni Mark at ni Luke, no, sabi doon na hindi dahil hindi nila narinig yon, pero they were afraid to ask the Lord Jesus again about this matter. Kumbaga, hindi nila hiniling yung paliwanag ng Panginoong Hesus muli tungkol dito sa pagkamatay niya at sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Hindi po nila tinanong ang Panginoong Hesus tungkol dito. Pero nakakatuwa lang because the other things that we are going to read from these verses that we are going to study tonight ay malakas ang loob nila to ask Jesus a question. No, pero itong bagay na to, nasabi ko nga, pinaka-importante kasi sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, sa kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus, at pagkabuhay na magmuli, it fulfills yung pong complete na pagbibigay niya ng kaligtasan sa sino mang maniniwala, mananampalataya sa Kanya. No? It is the crucifixion, the sacrifice of the Lord Jesus, and yung Kanyang pagkabuhay na magmuli, ang tunay, di ba, na nangyari na magbibigay sa atin ng katunayan that He is really the Messiah. No, na siya talaga yung misayang ibinigay sa atin ng Diyos. He completed. Hindi siya nanatiling patay. Kasi sabi po ng mga propesiya, He will die, but He will live again. No? He will rise again from the dead. At hindi po nila yun tinanong. Alam niyo yun, pagka ikaw po ay mabuting estudyante. Nung nag-aaral pa ako, hindi rin po ako mahilig magtanong. Kaya kung ano lang tinatanong ng mga kaklase ko, additional knowledge para sa akin. Pero yung gusto kong itanong, hindi na ako nagtatanong kasi parang nakakahiya nga naman, di po ba? Pero hindi po natin alam, ba't sila nahihiya dito sa part na to na magtanong sa Panginoong Hesus? Siguro ayaw nilang sabihin na, bakit kaya mamamatay siya, tapos mabubuhay na magmuli? No? So, they did not understood until after the Lord Jesus rise again from the dead. Di po ba? Nung ang Panginoong Hesus ay hinuli sa Getsemani, naghiwa-hiwalay sila because they did not get it. Hindi nila na-gets yung purpose ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ni Pedro, ipagtatanggol ko po kayo. Hindi po pwedeng huhulihin kayo. No? Ipagtatanggol ko po kayo.
ibibigay ko po yung buhay ko para sa inyo. Actually, di ba talagang he tried. Kumuha siya ng tabak at tinaga niya yung isang sundalo. Pero hindi niya, kasi di ba, mangingisda siya, hindi niya na-target talaga yung ulo kasi sundalo yun, marunong umilag. Siya, mangingisda siya. Hindi niya alam masyado yun. Siguro kung hindi nakailag, yung sundalo ang nakatalikod, no? Baka mas marami pang natamaan si Pedro. Pero syempre sundalo yun. He knew how to escape mula doon sa mga tabak. Kasi dati gano'n naman ang labanan, no? So, ang sabi dito, verse 33, they came to Capernaum. So after that, they went through Galilee, they passed through Galilee, came to Capernaum. Dito siya nakatira eh. Dito yung office ni Jesus. Dito yung base niya sa bahay ni Pedro, no? Yung base niya. When he was in the house, he asked them, "What were you arguing about on the road?" So habang nandun sila sa road, hindi po sila nag-argue na ano kayang ikakamatay ng Panginoon? Paano kaya siya mabubuhay na magmuli? Hindi yun yung argument na nangyayari sa daan. Ang nangyayari sa daan, sabi nito, they also kept quiet. Kung kanina, they were afraid to ask the Lord Jesus. Dito naman, they kept quiet because on the way, they had argued about who was the greatest. Sa kanilang issue, sino kaya sa atin ang mas dakila ngayon, di ba? Sino kaya yung magiging kanang kamay ni Jesus? Sino kaya yun? Sino kaya sa atin? Actually, in other verses, no, inask ang Panginoong Jesus ng kamag-anak, ng anak ng kamag-anak, di ba, ng nanay ni Jesus. At tinanong, at kinuman siya, sabi niya, gawin niyo po silang right hand mo, sa kanan mo at sa kaliwa mo, ang aking mga anak. Sino yon? Si Salome. No? Sino yung sinasabi niya ng mga anak? The sons of Zebedee. Si James at saka si John. They wanted to be the people, no, na magiging mga close ng Panginoong Jesus as a king. Kasi they don't understand. Hindi lang nila, kasi pag nagsasalita ang Panginoon ng mga bagay-bagay, they are not asking, mga kapatid. So ito po, pagka minsan po titig lang tayo ng titig, hindi po tayo masyadong interested, no, sa pakikinig. Alam niyo, mga kapatid, kung paano tayo mas matututo sa ating pong pakikinig, we should write, we should hear, we should write, we should read. No, dapat tayo din ay nagbabasa. Nagbabasa po tayo dito. Pero maganda po mga kapatid na meron po tayong, di ba lagi natin in-encourage, we have to have our Bible, hard copy ng Bible, kasi pwede tayong magsulat doon ng note. Hard copy ng Bible. At pag magbukas ka, hindi yan mawawala doon. Kasi minsan, di po ba, pag magsulat tayo sa mga scratch, minsan nawawala siya. So if we have the Bible, hard copy ng Bible, hindi yung sa cellphone lang, okay din naman yon, yung ganyan, soft copy. Pero mas okay po yung Bible. Hindi po yun naluluma, para sa akin hanggang ngayon, hindi yun obsolete. Nakon? Kasi ano man ang mangyari, mag-brown out man, magkaroon man ng matagal na walang electric, may Bible pa rin tayo. Hindi kagaya pagka ang atin pong inaasahan ay cellphone. Minsan, nangyayari din po yun sa akin. Minsan titingnan ko, ano ba yung verse ngayong araw na to? Tapos biglang may pop-up up. Napupunta ka na sa mga reels kung ano-ano na yung tinitingnan mo. Hanggang sa napapalayo na masyado. No? So, hindi po talaga masyadong maganda, pero if we are working, di po ba, habang nag-work, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, this also will help. Basta gusto natin, may paraan. Pero, as long as we can have a Bible, and I know hindi naman po hinahadlangan sa atin ang Bible, so we can really read, no, yung pong Bible.
no, natin, we can have our Bible at magno-note po tayo doon sa ating mga personal na study, mga kapatid. So, sabi dito, they kept quiet because on the way they had argued about who was the greatest. So, parang nakakahiya yun na ang Panginoong Jesus, nagsabi siya ng tungkol sa kanyang kamatayan, pero ang attention nitong mga disciple ay tungkol sa kung sino yung great sa kanila. Alam niyo yon, mga kapatid, hindi sila nalungkot. Hindi sila nalungkot. Pero di po ba, instead na mag-focus doon sa kung kailan, ano ang mangyayari, gaano kasakit, paano ba ipagkakanulo ang Panginoong Hesus ng kanyang bansa. Hindi po yun, di po ba? Hindi yun yung kanilang interest. Doon sa pinaka-importanting bagay, hindi yun yung kanilang naging interest. Yung kanilang naging interest is kung sino yung dakila sa kanila. Kung sino yung dakila sa kanila. Hindi naman po bawal, mga kapatid, na maiangat ka, di po ba? Kasi sabi din ng Lord, di ba? You will not be the tail. You will be the head and not the tail. At promise ng God, if you are humble, He will exalt you. So, ibig sabihin, it's good. Okay sa Diyos na ikaw ay naitataas. No? But ang purpose dito, nakakatuwa lang sila kasi they focus on the greatness of themselves instead kung ano yung greatness na may bibigay sa kanila ng kanila pong Messiah. So the point, no, yung point natin, naalala nyo pa po yung title ng ating pong pinag-aaralan ngayong gabi? The cost of the greatness. No? The cost of the greatness, paano ba maging dakila? Paano ba maging dakila sa pamantayan ng ating Diyos? Kasi bilang mananampalataya, ito yung mahalaga sa atin eh. Kung ano yung pamantayan ng ating Diyos. Hindi yung say ng ibang tao, kundi yung say ng ating Diyos. Sabi nito sa verse 35, Sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. So, hindi po sila nagsabi sa Panginoong Hesus. They kept quiet, pero nothing can be hidden from the Lord. Amen? Sabi nga doon sa ibang book, no, ng ibang gospel, knowing what they talk about, the Lord Jesus asked them. Pero hindi po sila nag-confess. Na nagdidiskusyon na pala sila. Sabi ni Luke, there was an argument. Hindi lang basta, sino kaya sa atin ang dakila? Ako kaya o ikaw? Di ba? Pero kung argumento na, mga kapatid. Hindi lang basta usapan, kundi argumento na kung sino yung mas mataas. Siguro sabi ni Peter, huwag kayong maingay, ako. Kasi ako lagi yung tinatanong niya. Ako lagi yung nagsasuggest. Siguro baka sabi ni Andrew, ako lagi yung nakakahanap ng paraan. Diba? Kasi si Andrew laging naghanap dun sa kapatid niya. Tingnan mo, nandyan yung Messiah. Siya din ang naghanap dun sa batang may 5 tinapay at 2 isda. Kahit dun sa 4,000 na multiplication, siya rin ang naghanap. Alam niyo yun, no? Baka sabihin din ni James at ni John because they were relatives to Jesus. Sabihin naman nila, mga pinsan kami ni Jesus. Kaya sila talaga ang naglakas loob magtanong. Dahil sila po yung kamag-anak ni Jesus. Pero sinabi ng Panginoong Hesus, okay, ayun yung magsabi. Ito yung requirements. You want to be great? Anyone who wants to be great, sabi niya, must be anyone who wants to be the first must be the very last and the servant of all. So,
Dalawang point, mga kapatid. Number 1 point, if you want to be the first, you have to be the very last. Kailangan ibaba mo ang sarili mo sa pinakamababa. Iyon ang gusto ng Lord. At sabi niya dito, you have to be the servant of all. Servant of all. Maglingkod ka. No? So, you have to be the very last and the servant of all. Philippians 2:5-8, sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Jesus Christ. So, anong ginawa ng Panginoong Yesus? Ito na ang Panginoong Yesus. Sabi niya, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. So, ang Panginoong Yesus pwede siyang magsabi, di ba? Bakit ko ibababa ang sarili ko na maging tao para lang mapako sa krus, alipustahin ng mga iba, pagbintangan na makasalanan, ilagay sa akin ang lahat ng kasalanan at mapako sa krus, dura-duraan, di ba? Pagsalitaan ng hindi magaganda ng tao, for our sake, ibinaba ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili. Kaya sabi ni Pablo, consider what the Lord Jesus had done. Nakakahiya naman, di po ba? Ang Panginoong Yesus ay nagpakumbaba. Ibinaba niya ang sarili niya. Sabi niya, even if He is God, sabi niya, He did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Pwede siyang magsabi, I am God. No one of you can do anything to me. Pero sabi niya dun sa libro ng John, ibinibigay ko yung buhay ko. Hindi dahil sa kaya nilang kunin yung buhay ko, pero ibinibigay ko ito. Dahil ito yung mission ko. Ito yung ipinunta ko dito. No one can take my life unless I give it to them. Yung pagsuko niya ng buhay niya sa krus, that's the purpose of why He came to this world. Not only to share food to people, but the very purpose is yung kanya pong sinabi na ang isang anak ng tao ay magsasuffer at mamamatay at He will rise again. No? Sabi dito, verse 7 dito po sa Philippians 2, rather He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So, ang Panginoong Hesus talaga, He is the very example nito pong kanyang sinabi. Whoever wants to be the first must be the last and the servant of all. Naging alipin siya para sa atin. Di ba? He take the nature of a servant being made in human likeness. Ang Panginoong Hesus nung pumunta siya dito sa lupa, hindi po siya namuhay na kagaya ni King Herod, na mayaman, na may mga utusan. Kundi nakita po natin mga kapatid, He said, I come to serve, not to be served. Kaya nakakahiya na tayo po ay iaangat natin ang ating sarili. There are people who call themselves Christians, mga leaders, di po ba, that you cannot talk to them dahil sila yung head ng church. But, di ba, they have to recognize, those who recognize kung anong ginawa ng Panginoong Hesus, they cannot do that. Ang mga totoong mananampalataya, yung mga totoong leader ng Panginoong Hesus, they know that they are there to serve. They know na ang kanilang posisyon, no matter what it is, no matter how you are on top. Kaya nakakatuwa po sa ating kinabibilangan na iglesia, mga kapatid, sa Word for the World. We are not, hindi po tayo masyadong kilala, kahit sa Pilipinas, di po ba? Hindi kagaya ng mga ibang churches. Pero mga kapatid,
yung mga pastor, yung mga leader na mga pastor na naglilingkod sa Church ng Word for the World, you can approach them. Even if, halimbawa, pupunta tayo, ipapakilala natin ang ating sarili. Membro ako ng Haifa. Kakausapin ka nila. I-entertain ka nila. You can talk to, pwede kang mag-message even now kay Pastor Jerry at sasagot siya. No? Siya po yung founder ng Word for the World. Siyempre yung Lord po yung nagbigay ng mission na yon. He will answer. Kasi yung mga taong ito, mga kapatid, alam nila yung purpose ng kanilang, yung role nila. Alam nila yung role nila. Kaya hindi po sila nagmamalaki because they know that they are servant. That the Lord whom they are serving, the Lord Jesus whom they are serving, ay nagpakumbaba, ibinigay ang buhay niya para sa kaligtasan natin. So that we will be lifted up. Kasi without the crucifixion, without the sacrifice of the Lord Jesus, hindi po tayo maiaangat mula dun sa ating mga kasalanan. Sabi nito, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. So, alam natin mga kapatid, as we study the Word of God, alam natin na yung kamatayan sa cross ay ang pinaka-matindi na kamatayan. Grabing kamatayan na kailangang harapin nyo ng Panginoon. Sino po yung namamatay ng ganun? Yung pinaka-criminal. Pinaka-head ng mga criminal. No? Yun yung pinapatay sa pamamagitan ng crucifixion. Yun ang kaparusahan ng Roma. Doon sa mga talagang grabe yung ginawang kasalanan. Tinanggap ng Panginoong Hesus yun. Sabi nga ng Isaiah 53, hindi siya umingik. Parang sheep siya na dinala sa gupitan, hindi siya umimik. Bakit? Dahil sa atin. He wants to finish his role to sacrifice himself for our salvation. So, we should really be the last and the servant of all. No? Even if we don't really desire to be the first. No? Yung sabihin natin, hindi ko naman gustong maging first, ayaw ko nga. Pero alam niyo yun mga kapatid, masarap din pong mangarap ng ganito if this is what the Lord wants us to be. Sabi sa Proverbs 15:33, wisdom's instruction is to fear the Lord and humility comes before honor. So, wala palang ino-honor sa harapan ng Panginoon without humbleness. Importante na tayo po ay may humbleness para po tayo po ay i-lift up ng Lord. Sa pagtanggap po natin sa Panginoon, yung pagsasabi natin na makasalanan ako, it is, yun po ay isang bagay na gagawin ng isang taong may humility, may humbleness. Kasi yung mga mayayabang na tao, sinasabi nila sa kanilang sarili, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan eh. Di ba? Pero, yung nagpapakumbaba sa Panginoong Hesus at sinasabing, nagkasala ako at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kahit anong klaseng gawang mabubuti ang gawin ko, hindi ko maililigtas ang sarili ko. So, sabi dito sa Proverbs, you will be honored kasi nag-humble ka. Pangalawang point, mga kapatid. Sabi dito, verse 36 to 37, he took a little child whom he placed among them. Taking the child in his arms, he said to them, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. So, malinaw mga kapatid, no, nasabi niya, whoever welcomes one of these little children in my name welcomes me. So, ano bang klase yung illustration na to? Kung titingnan po natin yung bata, ito po ay pangalawang point. Pangalawang point is,
sacrificial service. Yung paglilingkod na mayroon pong sakripisyo. Minsan kasi may naglilingkod na hindi naman masyadong nagsasakripisyo kung kailan mo lang gusto, di ba? Hindi ka masyadong nagpapapressure. Sasabihin mo, ay hindi ako pwede ngayon. Di ba? Pero pag nagsasakripisyo ka, kahit medyo malat-malat ang boses mo, kakanta ka. Di ba? Kasi sakripisyo yun eh. You don't have any choice because it's a sacrifice. And you are doing that not because only because you don't have a choice, but you want to really give yourself into the service for the Lord. Di ba? So pag titingnan po natin mga kapatid, yung isang bata, ano po ba yung character ng isang bata? Dependent? Nakadepende yan. May bata po bang hindi umiyak pag naiwan sa mall? Di ba? Umiyak sila kasi dependent sila. Hindi nila alam kung paano lumabas sa mall. Pero pag marunong na yan, ayaw na nilang kasama din yung mga magulang nila. Di ba? Ano pa? Vulnerable. Pag sinabi po nating vulnerable, ano po sila? Pwede silang maaksidente, madapa, di ba? Ma-kidnap. They are vulnerable in many dangerous things. Kasi bata pa sila. Weak yung kanilang katawan. They cannot, wala po silang comprehension pa kung may mga tao bang gusto silang pagsamantalahan. Ano pa? Lack of patience. No? Impulsive. Bigla-bigla na lang yung bata kagaya ni Pedro kasi bata pa siya sa pananampalataya, nagsasalita na lang kaagad-agad ng kung ano-ano. Wala din pasensya yung mga bata, di po ba? Nakakita po ba kayo ng batang may pasensya? Ako nung bata ko, ako naranasan kong mapalo kasi hindi pa luto yung kanin, iyak ako ng iyak. Sinabi ng nanay ko, kumukulo pa lang yung kanin. Sabi ko, nagugutom na ako. Hindi mo ba naiintindihan? Kumukulo pa lang yung kanin. Kaya pinalo ako tuloy. Yon. Easily distracted. Tantrums. No? Nagwawala na lang yan. Mareklamo yung mga bata, wala silang pakialam kung mayaman kayo o mahirap kayo, basta sasabihin niya, yung kaklase ko nga madaming sapatos eh. Ako wala. Bilan niyo po ako. Hindi po nila alam yun, hindi nila naintindihan. Stubborn. At hindi seryoso sa mga bagay-bagay. Karamihan ng bata ganon, di po ba? Kasi wala pa naman silang masyadong commitment. So hindi sila seryoso ang mga bagay-bagay. So mga kapatid, ganito yung bata. Kaya sinasabi ni Jesus na kung gusto niyong may angat ang inyong mga sarili, magsakripisyo kayo, paglingkuran nyo ang mga kagaya ng mga batang ito. Sa loob ng iglesia ganito, there are many characters inside the church. At pag hindi ka marunong mag-take care ng iyong kapwa, mapipikon ka. Di po ba? Minsan hindi ka papansinin pag nagsabi kang, kumusta sis? Hindi ka pinansin. Nakakapikon yun eh, di ba? Pero if you will add more patience. Kasi walang pasensya yun, bata pa yun eh. Baka batang isip na lang, hindi na lumalago. Dapat lumago din tayo. Di po ba mga kapatid? So, ang mga karakter na yon, kailangan po natin ng pasensya. Kailangan natin ng pagmamahal. Sabi sa Romans 5:7, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. So, kailangan po natin mga kapatid na tanggapin na yung bawat isa, kagaya ng pagtanggap ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus is righteous. He is without blemish. Tayo mga makasalanan. Di ba? Pero tinanggap niya tayo. Sabi ni Sister Tess kanina sa kanyang panalangin, marurumi tayo, pero tinanggap tayo ng Diyos. Di ba? Siya na malinis, siya na pure, siya na holy. Tinanggap niya tayo mga makasalanan. 1 Peter 4:8-10. Above all, love each other deeply because love covers all a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. So mga kapatid, no, ang pagmamahal na hindi mababaw,
ay kailangan natin so that we will be able to serve others. At sabi dito, offer hospitality. So kung nagmamahal ka, hindi ka marunong magbigay, no? Pag nagmamahal ka, laging kasama ang pagbibigay. No? Hindi po pwedeng wala man lang sa yung nababawas. Oras, wala. Di ba? Parang pagpupunta ka sa church, laging, anong mabibigay nila sa akin? We have to offer ourselves to our brethren. Pag pupunta tayo sa church, maganda po yung ugali na ano kayang mabibigay ko sa mga kapatid ko? Paano ko kaya sila mabibigyan ng mapipakita yung pagmamahal ko sa kanila? No? Be generous, mga kapatid, sa maraming mga bagay. Maganda po yan. Wag po nating ipagkakait ang ating tunay na pagmamahal sa ating mga kapatid. At sabi dito, Galatians 6:2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, may problema. May problema yung isang kapatid. You are there to carry his burden. Hindi yung lagi lang tayong problema lang natin ang kinikerry nila. Pag may problema tayo, pakipray nga sis. Pag nagsabi yung sister, may problema po ako, ipag-pray niyo po ako, baliwala lang sa atin. Hindi po ganon. Hindi po ba pag nagmamahal po tayo, if we carry the burden of other people, we pray for them, we help them. Sabi ng Panginoong Jesus, di po ba, na kailangan marunong tayong mag-exceed doon sa boundary ng ating pagmamahal. Kung ang ating pagmamahal, kagaya ng sinabi niya, if they request for 1 mile, lumakad ka for 2 miles. Extend yourself. Ganun po yung pagsasakripisyo. Mayroon pong nababawas sa'yo. Mayroong nababawas. Oras mo, panahon mo, laway mo, sa pagkikipag-usap para encourage ang kapatid mo. Verse 38. Punta po tayo sa 38 to 41. Bilis-bilis natin para lang tayong nagbabasa dito. Verse 38. Sabi dito, teachers, said John, ito po ay ibang lesson na, we saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us. So si John, parang nagsiselo siya kasi mayroong nagpapagaling na hindi nila kasama. Sabi ni Jesus, do not stop him. Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward. So mga kapatid, nakakatuwa, no? Hindi man mga disciples, sabi ng Panginoong Jesus, if they are doing the ministry, kagaya ng ating mga nabanggit sa taas, yung pagbibigay ng kanilang sakripisyo for the sake of the name of the Lord Jesus. Sabi ni Jesus, hindi mawawalan yun ng reward. So mga kapatid, minsan, we are doing our sacrificial service outside the body of Christ dito, outside dito. Hindi po natin nakikita dito. May mga pagkakataon na yon ginagawa natin sa ibang tao. Pero alam nyo, hindi yun nakaka-escape sa Panginoon. Kasi sabi niya, even 1 glass of water na ginagawa, sabi niya, in my name, you will be rewarded. So how much more kung 1 galon ang ating ibibigay na tubig? No? Hindi po mawawalan ng reward. Pero naniniwala ako mga kapatid, na kung ikaw ay matulungin sa labas, hindi po pwedeng hindi yun makikita sa loob ng iglesia. No? Kung ikaw ay totoong nagsasakripisyo, kung ikaw ay generous sa iyong paglilingkod, hindi yun po pwedeng hindi nakikita ng mga kapatid or nararamdaman ng mga kapatid or nagiging kagaanan ka para sa kanila. Di po ba? So, nawa ay meron po tayong natutunan sa lesson na ating pong pinag-aralan sa gabing ito, mga kapatid. So whoever wants to be the first should be the last,
No? And we should offer sacrifice. Whoever wants to be the first should be the last and the servant of all. And we should offer our sacrificial service. So tayo pong lahat ay tumay, mga kapatid. Glory be to your name, Father God. We thank you so much for the power of your word, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na gaano man po, O Lord God, bilis yung aming pong pag-aaral ng iyong salita. We know, Lord, that your Spirit is working in our midst, Father God. Lord, may you continue to bless each one, Father God. May we be a channel of your blessing to people around us, Lord. Especially, Lord God, yung nasa loob po ng inyo pong tahanan, O Diyos. Mga kapatid namin, Panginoon, na inyo pong inilagay upang kalingain po namin ang isa't isa. Maging kalakasan po namin ang mga kapatid namin, O Diyos. Dalahin po namin na patuloy po na magbigay kami, Panginoon, ng aming pong service. Sumunod kami sa sinasabi ng Panginoong Jesus, O Lord God. We know that you will continue, Panginoon, to honor us, Lord God. Kagaya po ng inyong sinabi, Lord, sa aming pong pagharap sa inyo. Sa inyo po, Panginoong accounting, Father God, we pray na tunay nga po makita niyo po kami, na tunay nga po sa aming pagpapakumbaba, sa aming paglilingkod sa inyo, ay ito po, Panginoon, ay genuine na paglilingkod, O Lord God. Lord, maraming salamat po sa inyo, O Diyos, at patuloy po namin dinadalangin na ang mga kapatid namin, O God, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng inyong pong pagpapalang kagalingan, Father God, ang bawat isa po sa amin, O Diyos. Maraming salamat at dalangin din po namin naman na patuloy niyo pong pasiglahin ang aming spiritual na buhay. Lord, we pray na tunay nga pong bigyan namin ng mas matindi, mas masidhing atensyon, O Diyos, ang pangangalaga sa aming spiritual na buhay, O Lord God. Father, maraming salamat sa mga kapatid na kasama po namin sa gabing ito, Father God. Whatever things, Lord, they are praying for you, Lord God. Ito man po, Panginoon, ay trabaho. We pray, Panginoon, kay Sister Magdalena, ang inyo pong pag-i-instruct sa kanya, pagbibigay ng liwanag, O Diyos, na sa kanyang pagpili ng trabaho, Panginoon, ay tunay nga pong kayo, O Lord God, ang tunay na gumabay, yung favor ninyo, Panginoon. Kayo pong nakakaalam ng lahat ng bagay, kaya pinagkakatiwala namin ng kapatid namin ito sa kanyang pagdedesisyon, O Diyos, na patuloy, O God, na pagpalain niyo po siya sa panibagong trabaho na kanyang papasukin, O Lord God, at maging pagpapala din po siya sa trabaho, Panginoon, na ibibigay niyo po sa kanya, Lord. Sa alaga ni Ate Cynthia, Lord, at maging sa pag-aalaga ni Ate Cynthia, thank you, Panginoon, sa kagalingan, O Lord. At kay Ate Nympha, Lord God, sa panahong ito na siya po, Panginoon, ay mag-isa lang na nag-aalaga sa kanyang alaga, Lord God. We pray, Father, for more strength. We pray for wisdom, Panginoon, and comfort, Lord. At nawa, Panginoon, ay patuloy na makuha niya yung help ng mga anak ng kanyang employer, Panginoon, sa kanyang pag-aalaga kay lola niya, O Diyos. At maging sa mga relationship namin sa aming mga employers, Father God, sa mga anak, we pray, Panginoon, na tunay na kayo yung magbigay, O Diyos, sa amin ng humbleness, magbigay din ng wisdom on how we are going to answer, Panginoon, and not to argue, Panginoon, sa kanila, Lord God. Maraming salamat po, dahil tunay nga po kayo, O Diyos, sinabi niyo, whoever lacks wisdom should ask from you, Father God. At sa mga kapatid namin, Panginoon, na wala dito, na nanghihina sa pananampalataya, dalangin po namin ang inyo pong pagpapalakas sa kanila, na wow, Diyos, ay makita nila sa buhay nila, na kung hindi po nila ikakabit ang kanilang sarili, O Lord God, sa fellowship, hindi po nila papahalagahan ang pagpunta sa church, Panginoon, ito po ay panghihinaan sila, O Lord God. Dalangin po namin that we will continue, Panginoon, to really put you first in our lives, Lord God. Maraming salamat po. And we also pray, Panginoon, maging sa kagalingan ni Rose, O Lord God, na mayroon pong karamdaman ngayon. Dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang gumamit sa mga gamot na kanyang iniinom, na maging kagalingan niya, Lord. Kayo po ang kumalinga sa kanya, nawa patuloy na magkaroon po siya, Panginoon, ng kanya pong
intimate na relationship sa inyo, O God. Maraming salamat, Ama, at patuloy na kayo ang madakila, Father God. We pray na continue to guide, O Lord God, ang church na ito, Ama, sa lahat ng panahon, even sa lahat ng ipapagawa niyo pa po sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iglesyang ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pagsamba at pagluwalhati in Jesus' name. Amen.